Good morning guys. Today, mag-share lang ako ng aking experience dito sa Germany versus, hindi naman versus, kundi Germany to Philippines. So, culture to culture, kultura. Ganito kasi yun guys, nagsabi sa akin na bakit hindi daw mama ang tawag sa akin ng ang asawa ng anak ko. Ano bang tawag niya dito sa atin? Ganito kasi yun guys. Dito kasi sa Germany ay free yung mga tao. Free din yun sa atin. Ang sa atin kasi, ang pagkakaalam natin, ang pagkakaalam ko rin noon na pag mag-asawa, ay kung ano ang tawag ng asawa mo sa parents niya, ay ganun din ang tawag mo. Diba? Dahil about respect. Ayan, dito sa Germany ay magkaiba guys. Kung anong gusto nilang itawag sa'yo, ay iyon ang itatawag nila. Bago ko ipagpatuloy yan, nung dumating ako dito, 1 week pa lang ako, ay doon kami nag-lunch sa kapatid ng asawa ko na babae. Ngayon, habang kumakain kami ng lunch, tumawag yung yung pangalawa niyang anak, tinawag yung ama ng pangalan ng ama. Di nagulat ako, na-shock ako. Tapos, sabi ko, ako yung parang na-blast ako noon kasi nagtinginan sila sa akin kasi parang nag-stop ako ng kain at saka talagang natulala ako. Tinanong nila ako, ano nangyari, bakit? Sabi kong ganon. Bakit ka ako tumawag siya, yung anak niya, ng pangalan ng papa niya? Tapos, sagot naman sa akin, yun naman din talaga ang tawag niya sa papa niya. Sabi ko, kasi bago pa lang ako noon, okay lang ako. Siyempre, masyado akong na-shock noon, masyado akong kasi, bakit papa niya yun, tawagin niya ng pangalan. Parang ganun kasi ang pagkaintindi. At saka, bago pa lang ako dito noon, at ang alam ko kasi sa atin ay respeto. Pag tawagin mo ng kung papa mo, daddy mo, tatay mo, ganon. Respeto sa atin yan. So, dito naman sa Germany, hindi naman ibig sabihin na wala kang respeto sa iyong ama, ay ganun talaga dito. So, ang second noon, na-experience ko about din pag-greetings ng birthday. Na birthday niya bukas, greetings mo. Pero ibahin muna natin ang usapan natin. Patuloy muna tayo sa pagtawag na kung sa parents ng nagiging asawa ng iyong anak o nagiging asawa ko. So ngayon guys, bago ko ipagpatuloy, kasi nagsabi talaga sa akin, bakit hindi mama ang tawag niya sa'yo? Dapat mama ang tawag niya sa'yo dahil ikaw ang ina ng iyong anak. So, yan ang gusto kong i-explain lang guys. Hindi lahat, hindi ko rin alam kung ang iba din ano ang tawag nila sa akin. Pero ang akin lang, ang sinishare ko ay through my experience. Kasi ganito yon. Nung dumating ako dito, syempre, hindi pa kami kasal. Ngayon, after 1 month, kasi inaayos pang papers namin, kinasal kami. At before kaming kinasal, hindi talaga ako makakatawag ng mama o papa sa parents ng aking asawa. So, sabi kong ganun, ano ba talaga ang itatawag ko? Hindi ko kayang sabihin ng mama ko siya na may sarili naman akong mama. Yon. So, nang kinalauna na guys, kasi nga, siyempre, nagkaanak ako, buntis na ako kagad, mabuti na lang, hindi ka talaga ako tumatawag ng mama or kung ano pa man. Dahil, may sarili akong mama yun ang inaano ko, may sarili akong mama ko yun, hindi ko masabi yung iba na mama ko rin siya. So, di nanganak, buntis pa lang ako noon, sinasabi ko na yung mama ng asawa ko ay uma, kasi ang tawag dito sa lola ay uma. So, kaya meron na akong ko na yon, nakakapagsalita na rin ako ng uma. Dahil hindi ko kayang sabihin ng mama, dahil hindi ko siya mama. Siyempre, mama ko rin siya dahil siya nag-alaga dito din sa akin nang dumating ako.
ano niya ako, tanggap na tanggap niya talaga ako at minahal nila ako. So, ngayon, in my position na nagiging lula na rin ako at may nagsabi sa akin na taga-atin na bakit hindi naman mama ang tawag sa'yo, ano naman yung pang, ano ba tawag niya? Strange feeling. Sabi ko, no. Kasi, nung pumunta din ako dito, nag-aalangan din ako na magsabi ng mama doon sa mama ng asawa ko na hindi ko naman siya mama dahil masarili akong mama. Ang ano naman talaga natin sa atin, for respect na talagang sasabihin mo mama kasi mama niya yun, yung ganun ba? Tama yun guys, tama. Pero it depends kasi guys, depende rin sa feelings mo, depende rin sa pag-ano mo. Kasi sa atin, 90% or 99%, hindi ko lang alam, pero ilagay ko lang sarili ko sa 90% na sa atin kasi, kami tatawag, yun na nga yun. Ilang beses ko nang na-explain. So, may explain ko lang ngayon kasi nasa kalagayan na rin ako ngayon na nag-asawang anak ko at Linda din ang tawag niya sa akin. Hindi ako nasasaktan, hindi ako wala. Pasalamat pa nga ako, yan ang tawag niya sa akin kasi parang friend lang kami. Siyempre, ako yung inana ng asawa niya, ng anak ko. Pero siya, sorry. Siyempre, ako na rin ang parent siya. Tanggap ko talaga siya. Tanggap namin. Pero, hindi ko rin parang maano na mama din ang tawag sa akin. Yung pang, syempre natutuwa rin ako kasi may babae na ako, kasi puro nga lalaking mga anak ko, syempre may babae na sa pamilya at nasundan pa ng apo ko, babae din. Yun. Pero yung pagsabi na walang respect kasi parang strange, no guys. Yan lang kasi ang pagkaano natin Yan lang kasi ang pagkaisip natin na ano ba yan, parang napaka-strange naman dahil hindi siya nag-aano sa iyo. Ang importante doon guys ay nagre-respeto rin siya sa akin. Respeto. Ang pagtawag na pangalan ko, okay lang yon. At nagsasabi na rin ngayon siya sa anak niya na uma din ako or lola kasi sa atin, uma dito. Okay na yan sa akin. Dahil para sa akin, mas mabuti din na sabihin ako niyang uma. Parang hindi ko rin ma-feel na mama ang sasabihin kasi sa akin. Kasi yun din ang feel ko noon. Sa nagiging biyanan ko, uma lang din ang tawag ko. Hindi ako nagsasabi ng mama kasi hindi ko nga yun mama. Yun lang yung guys, gusto ko lang ipaano sa inyo, no? Na, kasi yung iba, hindi nila alam na akala natin wala tayong respect na strange o walang respect. Hindi yun. Pero siguro, na ano lang kayo yung parang hindi tawag nito, parang hindi na kasi hindi na kasanayan yung guys, hindi lang natin kasi nakasanayan kasi ganun talaga sa atin yung mama yung ganun ba. Pero yung sa akin talaga sa tutulan yung pagdating ko hindi ko kayang masabi na mama ko siya dahil masarili akong mama or papa. At saka yung papa dito, ang lulo dito ay upa. Yun lang guys, hindi wala sa akin yon na hindi ako sinasabing mama ako ng mama ako ng asawa ng anak ko. Okay lang sa mas maganda pa nga Mas maganda pa nga yung ganun, sinasabi na akong Linda or Uma. Kasi nakasanayan ko, kasi guys, ito ang masasabi ko, half of my life ay nandito na rin ako kasi 29 years na rin ako dito. Kasi 29 years na rin ako nag-asawa dito. 29 years old, nakatatlo pa ng anak. So, yun lang guys ang gusto kong i-share sa inyo na ang culture kasi dito ay may respeto rin. Marespeto din talaga sila dito. Pero ang pagtatawag ng mama or papa sa nagiging asawa nila ay parang medyo... Wala pa akong narinig guys. Wala pa akong, hindi ko alam sa iba, hindi ko pa naitanong, but I just doing it by my own experience kasi may nagtaka sa akin kasi na ganun ang tawag. Paulit-ulitin ko yan guys ha, kasi ganun lang talaga na ano din ako kasi parang naano siya yung parang naano siya na parang at least kasi bakit hindi naman parang iba naman, sabi ko hindi
ganun na at mas masaya pa ako doon. Mas okay pa yan sa akin na sabihin na ganyan. Kaysa magmama ka dyan, parang hindi rin ako at ease. Bang hindi ako, din. Tama na yun, sabihin ako, sarili kong pangalan. Siyempre, Uma ang tawag din sa akin na kung makakapagsalita na yung apo ko, kung sino yung nakakita. Yun lang guys, i-share ko lang sa inyo kasi iba't iba ang kultur doon at kultur. Marami akong i-share sa inyo guys. Pag may time ako uli, marami akong i-share sa inyo about sa ating kinagawian na Pilipina tayo, Pilipino, tapos dito sa Germany, ay marami na rin akong kinaibahan. Siyempre nga magkaiba ang kultur natin about respect, pero hindi ko talaga guys masasabi na wala silang respect. Masyado pa nga silang marespeto dito sa totoo lang, hindi ko inaano kaysa sa atin. Diretsahan. Mas maganda guys nga yung diretsahan kaysa paliko-liko tayo, doon din ang mapupunta. Marami akong dapat may sharing kung magkaroon ako uli ng time na mag-share sa inyo, ay gagawin ko yun. Pero at this time, yun lang muna guys kasi 2 days ago, sinabihan kasi ako, bakit hindi naman mama sa'yo? Nakakaano naman, pero okay lang yun, in-explain ko sa kanya, nag-okay na rin siya kasi hindi niya rin yun naintindihan, hindi rin yan na kasi ganun talaga. Pero for me, it's super. Ibig ko sabihin, okay sa akin na sabihin ng ako na Linda or Uma dahil may sarili silang ina, may sarili rin akong ina na yun lang talaga ang mama ko at yung siyempre respeto rin yun kung ano ang itatawag mo basta hindi masawang words ang tatawag sa iyo, mga respeto na yan guys kasi alam naman natin kung ano ang itatawag natin sa isang tao kung accepted natin, okay? So, bye-bye guys, yun lang i-share ko sa inyo kasi medyo mahaba na, kasi mahaba ako. Guys, ang masasabi ko lang, kung marunong lang sana ako mag-explain ng dire-diretso para madali niyong panuorin ito, ay ititrain ko sarili ko. Kasi pag mag-explain ako guys, mahaba, parang tutula. Bye-bye! Yun lang guys, and thank you for watching!